ay nagsiuwi na, sapagkat sila ay natakot sa kasungitan ng panahon. Ang mga alagad naman, nang dahil sa pangamba nilang sila naman, sige ng kanilang mga kalaban, ay nagtago sa iba't ibang lugar. Dahil dito, tanging mga kawal na Romano at Hudyo ang naiwan sa bundok ng Kalbaryo. Ngayon, nang dahil naman sa kaugalian ng mga mamamayan, hindi maaaring pahintulutan na ang sino mang binitay sa pansahan ay ang dalawang katulong at sa ilalim ng kanilang pamamahala. Tinanggal nila ang mga kasangkapan na ginamit ng pagpaparusa at pagpatay. Ang wika ni Nicodemos ay ganito: dahan-dahan at buong paggalang na tanggalin ang koronang tinik na sumugat at nagpahirap sa ulo ng banal na guro. Ito ay dapat nilang ingatan at mahalin upang sa tuwi-tuwi na ating magunita ang uri ng pagpapakasakit na ginawa ng Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. Pagkatanggal ng koronang tinik, inihanda naman ang mahabang kayo na gagamitin sa paghuhugos sa bangkay. Pagkalagay nito sa dapat lalagyan, sinabi naman ni Jose Arimatea ang ganito: tanggalin ang pako sa kaliwang kamay. Ito ay dapat ding mahalin at ingatan, bagamat ito ay naging kasangkapan sa hirap at kamatayan, iba kundi ang parating magunita ng buong sangkatauhan na ang Panginoon ay napako nang dahil sa pagtubos niya sa lahat ng kasalanan. Ang wika naman ni Nicodemos ay ganito: dahan-dahang tanggalin ang pako sa kanyang kanang kamay, at ito ay mahalin, sapagkat ito ay nabahira ng dugo na siyang ipinanghugas ng Panginoon sa ating kasamaan. Na ang dalawang kamay ng Panginoon ay natanggal na sa pagkakapako. Buong ingat na inalalaya ng dalawang katulong ang banal na katawan upang iwasan ang muling pagdanak ng dugo sa ibabaw ng parusahan. Pagkatapos nito, ipinatanggal ni Nicodemos ang pako sa paa at kanyang ipinagbiling ang ganito: ingatan at mahalin, upang ang mga taong hindi nakikita sa pagkamatay ng Panginoon ay magkaroon ng pagkakataong makaalam kung gaano kalaki ang pagpapakasakit ng dakilang Nazareno, alang-alang sa katubusan ng ating kaluluwa sa kamay ng manunukso nitong mundo, na ang lahat ng mga bagay na ito ay naganap na. Buong galang nilang inihugos ang banal na bangkay. Sinigap nilang ito ay huwag mahibo ng kanilang makasalanang mga kamay, tanda ng kanilang paggalang at kababaan ng kalooban. Pagkatanggal ng banal na bangkay, pagkauli, ang lahat ay tuloy. At dili ng lugar, ngunit pinakawa ng pag-asa, na ang hiya, sakit, at pamatayan ng Panginoon, ay pagkat ang puso ng kamatayan ay nalingkit ng buhay na walang hanggan. Ang mga taong kakalang isang kakalang ng kanyang hirapan ay naging kahanapang ng ating kaligtasan. Ang koronang tinik na ginagamit sa pag-uupasalan sa kanyang pagkamatay
naging korona naman para sa ating tagumpay sa ibabaw ng kasamaan. Ito ang siyang tagumpay na kabutihan sa ibabaw ng kabuktutan, tagumpay ng katotohanan sa ibabaw ng kasinungalingan, tagumpay ng buhay sa ibabaw ng kamatayan. Harinawang ang mga aral ng Panginoon ay makita